Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga requirements sa Department of Migrant Workers. Dati-dati is PUA. Ngayon, binago na. Kaya lang, may tinakpan lang ako dahil may pangalan ako doon. Ayan. Ayan ang Department of Migrants Workers. Ayan ang requirements nila. Pagpunta mo doon, kailangan naka-ready na lahat. Meron ka ng residence permit, nakatapos-tapos ka na sa BFS, nakuha mo na yung dumating na yung mo. Hindi ka pupunta doon sa embassy na sa Department of Migrant Workers doon sa malapit sa inyo na hindi ka pa ready, wala ka pang residence permit or ano ba dyan tawag. Ayun. Tapos pag ready na talaga yun. Ayun, pero sa akin pumunta ako doon, ang kulang ko kontra kasi iba yung kontrata ko sa Enter Finland doon sa website nila. Iba rin yun sa yung kontrata ko sinadmit. Dalawa ang binigay sa akin. Yung kontrata dapat i-submit mo doon sa Department of Migrant Workers. Kailangan naka-notaryo galing sa Philippine Embassy kung saang bansa ka. So, ayun, pumunta ako doon. Sabi niya, may ka na ba? Ganito, may visa ka na? Meron na. Na lang yung kontrata ko na lang na ipapasa ko dito sa inyo. Sige, siguraduhin mo yan. Ayan, binigyan niya ako nito. Yan, nakita mo yan. May name dyan, may dyan. Sa lugar, anong position mo. Yun na forms na to. Tapos, i-comply mo siya itong passport, ida-download mo siya doon kung parehas lang siya ito sa papel at saka sa site ng Department of Migrant Workers. Tapos ida-download mo lang yung passport, ida-download mo rin yung residence permit, ida-download mo rin yung kontrata, employment na tapos yung kontrata may pa yun, yung ID ng company, yung manager sa company. Ida-download ko rin doon, yung authorized nga. Tapos, yung ang mahirap dito yung company profile o business permit nila, yung name nila, yung ilang years na ba sila may history yan. Marami din yung form sinadmit sa akin. Ang tagal nila binigay sa akin. Yun. Tapos, yung polo, NA ako yan sa polo. Yung polo, alam mo ba yung polo? Yung doon, nagsumasalo kung may mga problema, may mga polo ang doon, may opisina doon. Kung malaking yan, malaking bansa na malaki ang Philippine Embassy, meron din sure yan. May polo yan. Yung polo, yung pagdating mo doon, sila din ang magti-train yata, sila mag-briefing sa iyo kung yan, kung may problema ka rin, ang polo din ang tatakbuhan. Ayan, parang OWA din yan. Yan, pero wala doon sa akin, so NA. Ayan, yan ang phase 1. Iko-comply, sabi niya, comply ko din yung phase 1 bago mag-proceed sa phase 2. I-explain ko lahat sa iyo kung ano to. Ayan, employment contract. Tapos, kailangan yung employment contract dumaan doon sa Philippine Embassy, yellow ribbon. Binayaran yata yung €35. Naka-notaryo, dumaan doon. Tapos, tapos may kasama na yung ID sa company. Yung ID ba niya o passport sa manager company doon kung sinong nag-handle. Tapos, ayan. Pagdating dyan, so wala akong labor, wala silang labor doon, hindi katulad sa Canada, wala silang labor. Basta yun lang yung chinek niya. Tapos pagdating additional document, yung certificate of employment, hindi ako na-submit dahil galing ako ng Israel. Umuwi ako agad, hindi ako nakakuha. So, doon ako na-hold. Hindi ako makaproceed, hindi ako nag-error. Parang error siya na hindi na Tapos, ayun pala, certificate of employment, hindi siya magne-next. Hindi ka talaga i-hold kanila. Ayun. So, dali-dali ako naghingi through by phone, through WhatsApp, yung agency ko. Pero binigyan pa rin ako. Sabi ko, gagamitin ko sa ibang country. Yun lang sabi ko kay Ma'am Sara. Hindi, Sara naman ang doon, ang in charge sa Israel. Yun sa Matanchen. Ayun.
Tapos, ayun na. Akala ko nga mag-phase 2 na ako, na-comply ko na lahat, pati diploma, pati sinadmit ko kung ano mo, may certification ka sa dati mong mga trabaho, yung mga training, sinadmit ko na rin. Tapos gagawa ka pa rin ng how workers secure her employment with attached photocopy employer passport and ID. O yun. Ayun. Kung paano mo na yung trabaho na yon. Kung paano mo siya nakuha. So gagawa ka ng statement, gagawa ka ng history or story na paano. Basta gagawa ka pa ng sulat yun. Ang haba ng sulat ko dun kung paano ko siya nakuha, kung paano ganun. Tapos ipanotaryo mo siya. May witness, tapos i-attach yung company doon, yung ID niya o ano bang binigay sa iyo. Yun lang. Tapos natapos ko na, akala ko na pero naka-hold pa rin kasi yung kontrata pala doon. Hindi ang kontrata nila, simple lang kasing kontrata doon sa Finland. Walang nakalagay na sick leave, ilang days, ilang holidays, ilang po 1 year, walang mga ganun. So walang mga benepisyo. So na-question ako sa Department of Migrant Workers. Hinold na naman nila ang Manila, nakapasa na pa doon sa Manila. So may notice ako. Papakita ko sa inyo kung anong notice yun ha. May form siya na notice na kailangan mo tong i-comply yung mga holidays daw. Ayan lang muna as a part 2 na to ng paano ako nag-direct hire. Ito lang, sa Philippine Embassy na, sa sa Department of Migrant Workers. Basta, meron ka ng yung residence permit kasi doon sa amin sa Finland. Tapos yung kontrata na nakanotaryo. At saka yung company willing magbigay lahat kung anong hihingiin mo. Yun ang kahirap-hirap mag-apply as a direct hire. First time ko rin mag-direct hire. Nakailang country na ako. Nag-Saudi, puro agency. Nag-Hong Kong agency. Wala kang pagod-pagod. Nag-antay ka lang yung visa nandyan na. O, training, yan lang. Pati yun sa Israel. Yun sa Israel, nag-appearance lang ako. Pero, ang dami ding requirements. Ang daming requirements sa Israel dahil gusto nila, ikaw talaga, marami kang ipakita sa kanila na ikaw yung pangalan mo, totoo yun. Pati nga ang yearbook, dala ko. Pati yung alam mo ba may yearbook ang dala. Tapos yung sa high school pa, dinala ko pa rin yung frame, kasi sa high school ko, frame lang yun, hindi yearbook. Tapos sa college, dinala ko pa rin yung yearbook ko. Kasi kailangan yung name mo, na marami kang name na maipakita sa Israel Embassy. Yun ang kahirap-hirap sa embassy, sa Israel. Iba naman din yun sa Finland. Ayan lang muna ngayon.